This was our travel guide vlog regarding the transfers between Katiklan Airport and Boracay Island. Ng hangin. Normal daw to, wala namang bagyo dahil lang daw to sa amihan. We arrived in Boracay with a very windy and gloomy weather. At kapag ganito raw na hindi maganda ang panahon, all water activities are stopped and not allowed. So, paano ngayon kung nagkataon pagdating ninyo ay ganun nga ang panahon? What is there for you to do? Land tour is what most of the tourists do. And in this video, yan po ay ipapakita namin sa inyo. Ano ba ang meron sa land tour? Saan kayo pupunta? Anong makikita ninyo? And most of all, the most important is, how do you do a land tour? Do you need a tour guide or can you do it yourself? Yan, okay. Hi guys. Today, mag-land tour kami. And ayan, kasama natin si Kuya Jonathan. Ano ba, Jonathan or Mark? Jonathan Mark. Jonathan Mark. Yan. Licensed. Eto si Jonathan, na-meet namin to sa beach after namin mag-breakfast. Ang advice sa amin in general daw, wag basta-basta makipag-deal sa mga kung sino-sino lang dyan sa beach kasi baka maloko kayo. So eto si Jonathan, licensed tour guide naman siya. I verified his ID and okay naman siyang kausap. So pupunta kami we ng went with Puka him. Beach. Saan pa yun? Alin ang unahin? Mauna ngayon yung Bulabog Beach. Bulabog Beach. Yung surfing area. Surfing area. Tapos habol tayo ng New Coast. New Coast. New Coast doon tayo pupunta. Yun yung latest na beach, sabi mo? Pinakabago. Yung Keyhole, doon yung Keyhole ngayon. Keyhole. Tapos yung beach na private beach. Yung private beach. Pasok tayo doon? Yung Belmont, saka yung Savoy doon. Savoy. Tapos ang pinaka-last na natin yung ating na Puka Beach. Yung puka, yung doon pwede kakain. Opo, ma'am. Ayan. So, eto si Kuya driver natin. Kuya Ming. Ayan. So yun nga, we decided to get a tour guide at si Jonathan na nga yun. But I think andali lang tong gawin on your own. Although, meron pa rin namang advantage or benefit kung meron kayong tour guide. After watching this video, I hope it will help you decide. By the way, it's my mom's birthday today. Hi! Happy birthday. Thank you! Okay, our first stop is Bulabog Beach. Wow! Honestly, wala naman kayo masyadong makikita dito sa Bulabog Beach. Pwede nyo tong tanggalin sa listahan nyo so that you can spend more time on other places that you might find more interesting. Ang nakakatuwa lang kasi mayroon kaming tour guide at eto si Jonathan, maraming baon na kwento. Ginagawa nila dyan? Yung mga tao yan, yung mga shell ba? Yung mga shell? Shell po na Kinukut-kut nila dyan. Diyan lang nakalagay yan kasi ano yan eh. Parang sila parang mga baka-baka, parang ganun ba? Mga ganito kalalaki eh. Pero wala naman silang nilalagay na pang trap. Pag na-trap na siya ganyan, meron ka ng tinidor. Bali may mga pugita dyan. Oo. Sukin mo na lang. Mga Pero ano yan, binibenta nila o pang sariling konsumo lang? Konsumo lang. Libre na yung pagkain nila ba? Punta ka ng dagat ng umaga, tapos may ulam ka na. Oo. Mga ilagay mo, mga sa 1 hour ka dyan na 2 hours. Oo. Dala ka ng ulam. Okay, next destination is New Coast. Mega World kasi yung ano doon. Gawa ng Mega World yung New Coast. Okay. Dito sa New Coast, meron lang security check bago kami pinapasok. Wala namang hiningi sa amin mga passengers. Chinek lang naman yung driver's license ng driver. New Coast. Yung parang Ocean Way Residences. Kung may promo doon kasi. Wow! May sarili ko. So, ito yung doon. may mga makabakante ng mga lupa, yun o. Mga lupa, makabakante o. Naka-square meter na siya ba? Abot na mga ano yun eh. Savoy. Sari-sari sa Pilipinas. Yung mga sample. Alam mo,
dyan eh. Ay, yung Belmont. Belmont. With those wallpaper. Yung keyhole, yan yung bagong destination dito. And now we are here at Boracay New Coast. Outlet lang. So, isa to sa mga advantages kapag meron kang tour guide kasi meron ka na ring photographer. Tapos, kabisado na rin niya yung place, alam niya yung mga magagandang angles. So, ibigay mo lang sa kanya yung cellphone mo and bahala na siya mag-take ng shot and tuturuan ka niya kung saan ka magpo-pose. And we are here at the keyhole. This is one of the latest attractions here in Boracay. Keyhole. So, eto ulit ang mga shots ni Jonathan with choreography. Ano ulit lugar na to? Coast, ano to? Ano siya, Fairways and Blue Water. Okay. Pero ito yung Fairways na siya, private na ano niya ba? Yes, darling. Fairways and Blue Water. Yung course. So, yung keyhole is malapit dito sa Fairways and Blue Water. So, tapos na kami mag-pictorial doon and now we are on our way to Puka Beach. Okay, papunta na kami sa Puka Beach. So, ang sasakyan hanggang dito lang. Bawal na pumasok. Kaya babaan muna kami dito. And then from here, maglalakad papasok. So, ayan. Ayan. May mga tindahan dito. Souvenirs. May kainan, red apple, Tezebel, ihaw-ihaw. Ano yung building na yan? Ginagawa pa. Ito yung Ocean Park natin na ginagawa, ay kasi lang pinayagan ba? Ocean Park. Ay, oo, yung water park. Nabalitaan ko yun. Hindi tuloy. Pag ano ni Duterte, Anong gagawin dyan? dyan lang Hindi, muna. baka i-convert nila ng iba. Siguro, yun na lang sir. So, may kainan dito, sir. Kung gusto kayo magpaano ng kain. Oo. Dito ba yung kaibigan mo? Kaya kaibigan ko pwede. Oh, mga On our bago. way back after namin pumunta ng Puka Beach, dumaan kami dito for lunch. Mga burlo. May good fight sila. Oh, mamaya. Order ka daw. Malapit na to sa entrance ng Puka Beach. Oh, ice cream mo. So from the entrance of Puka Beach, nag-turn right kami. There are two ways actually, may left and right. So inuna namin dito sa right side. Meron ditong picture taking session, merong sand castle, tapos yung kahoy na pinormang word na Puka. Pero I wouldn't recommend na pumunta pa kayo dito. It's a waste of time. Kasi yung mas magandang sand castle ay nandun sa left side, which is makikita nyo rin later. But then, of course, maganda pa rin naman yung beach. Mga souvenir. Magkano to? 50 lang. 50? What is that? Ref. Kitchen, ma'am. What is it? Oh, sa ref natin. Pares lang. Ito yung mas mura dito yung ano kayo ma'am. Sa ref natin, hindi ka bibili? 50? Alam mo bang santo? Kitchen, ma'am. Ayan, ano yan? Okay, Kitchen diba? na. Pili ka. Hindi. Ito yung holder. Pili ka. Ito na lang. Yung pinakang original na sand castle na sikat noon ay dun talaga yan sa, I think, Station 1. After nung na-rehab yung Boracay, pinagbawal na yung sand castle. At dito sila nalipat sa Puka Beach.
Pero itong nakikita nyo ngayon, hindi yan yung original design. Yung original is dun sa left side, which is yun ang susunod nating pupuntahan. So, on the way dun sa kabilang side, yung magandang castle, meron kayong madadaanan dito parang resting area. Libre ang pag-upo dyan sa banig, pero merong catch. Kailangan mo mag-order ng drinks at super mahal. Pwede ka mag-relax, tapos pwede ka mag-order ng drinks sa kanila. Oh, ayan. Asan yung menu? Where's the menu? It's okay, mag-order na din tayo. Magkano drinks nila? Drinks lang. So, it's now 11:27, 11:28. Marami ng tao. Ayan o. Kanina, konti lang. Kami lang. Dami ng tao. Okay, let's go. Punta tayo dun sa isa pang ano, Sand Castle, and then katapos nun, uwian na. Ayan na. Ito yung isa. Family daw ulit. Happy birthday, father! Ang saya nila dito kumuha ng pictures. Nakakatuwa sila, ang dami pang choreographing kasama. So at this point, palabas na kami ng Puka Beach. Habang naglalakad tayo palabas, kwentuhan muna tayo ng rates ni Jonathan. So nung in-approach kami ni Jonathan dun sa Station 1, ang offer niya sa amin was 500 per head for a tour of mga 3 to 4 hours. And then binigyan niya kami ng discount, 400 na lang daw per head sa aming 5, which is total of 2,000 pesos. Pero later on, the following day, just for our curiosity, nagtanong kami sa mga e-trike driver kung magkano kung dediretso kami sa kanila magpa-land tour. Ang standard rate daw pala nila is 500 per head, maximum of 4 persons per hour. So, kung 4 kayo, that's 500 at inabot din kayo ng 4 hours katulad sa amin, that would be a total of 2,000 pesos. Pareho lang sa binayad namin kay Jonathan. Pero 5 kami at may tour guide kami. At may photographer pa. But then, the question is, abutin ka pa talaga ng 4 hours? Pag-usapan natin yan after lunch. Ito, 3-2. Tatlong ulam na. Ito, 2-5. Sigang tsaka ihaw. Tapos ito, 2-8. Ilang luto? Pero pwede naman yung tatlo kung gusto niyo may sweet and sour, pwede. Ihaw na lang. Ihaw na lang at saka masarap yung inihaw kasi bakit sariwa. Sigang ihaw masarap. Kaya lang kung marami, iniba-ibang putahe ko. Ang sigang huwag masyadong maasim na. Opo. Habang nag-aantay kami ng order namin, nagpa-braids muna tong maganda kong asawa. Wow! Masarap yung fish, fresh na fresh. At kapag nag-order ka ng 5 cups of rice or more, only rice ka na. Siyempre, nilibre na namin si Jonathan sa lunch at siya yung inaasar kong ubusin yung rice. Pabalik na kami ng hotel pero nakiusap kami kay Jonathan na kung pwede dumaan kami sa Coco Mama. Ngayon ko lang narinig ang Coco Mama pero pinagkakaguluhan ng mga bata at super sarap daw. So sabi ko, tara, subukan natin. Pumayag naman si Jonathan at yung driver na dumaan kami doon. Cancel na lang ano eh. Hindi ko lang kaya. Delikado. Babawi yung may-ari ng kumpanya eh. Siyempre may mga 13 month fee eh. Oo. Busog? Kasi, Hi! Hi! Busog sir, busog. Okay, stop over lang kami dito sa Coco Mama, request ng mga bata. Nakakatuwa yung mga bata. May mga classmates sila na nandito rin sa Boracay. Yung iba kakaalis lang a day ago, yung iba naman kakadating lang. Nag-uusap sila sa Instagram, pinagkakaguluhan nila itong Coco Mama. Kanya-kanya silang post ng pictures na pumunta nga sila sa Coco Mama at natikman nila. Honestly, masarap nga siya and I would recommend na you drop by and give it a try. Ano, happy na ikaw, baby? Happy na?
Okay, so habang nag-aantay tayo ng order sa Coco Mama, pag-usapan natin kung kailangan mo ba talaga ng tour guide for this land tour or pwedeng i-DIY mo na lang, dumiretso na lang kayo sa e-trike driver. Kung 4 lang naman kayo or less, I would say hindi na ninyo kailangan ng tour guide. Kasi kayang-kaya yung tapusin yung lahat ng mga pinuntahan namin in 2 hours. So kung 500 per hour, minimum of 4 packs, ang 2 hours mo is only 1,000 pesos. Pero kung 4 or more kayo and you want to take things slowly at may kasama kayong senior katulad namin, okay din naman ang may tour guide kasi yun nga, may kasamang kwento, tapos meron kang photographer, and then of course nakatulong ka rin naman sa ekonomiya nila and kumita naman sila sa inyo. Pila, sukle. 560 yung lahat mo, eh. 440. Kung umabot po kayo dito watching our video, thank you so much. We really appreciate it. Kung meron po kayong tanong, mag-comment lang po kayo dyan and I will try my best to answer your questions. If you want to get in touch with Jonathan, ito po yung kanyang Facebook Messenger account. Again, thank you for watching. Bye! Okay, maraming salamat. Sige po sir, salamat sir. Thank you, Jonathan. Salamat sir. Thank you. Salamat naman.